Marami sa atin ang kilala na ang kultura ng mga Hapon, ngunit ang nasa ating listahan ay nakamamangha pa rin na malaman. Kaya naman po inihahandog ko ang Only in Japan, ang estatwa ng Jizo. Ang estatwang ito ay matatagpuan sa Kanmanga-Fuchi Abyss sa siyudad ng Nikko. Ang mga estatwa na ito ay pinaniniwalaan na pumoprotekta sa kaluluwa ng mga naglalakbay at ang mga sanggol na hindi pa ipinanganganak. Ang estatwang ito ay nakahilera sa pader na may habang ilang daang metro. Ayon sa mga taga roon na walang may alam kung ilan talaga ang mga estatwa dahil sa oras na ito ay bilangin, iba-ibang numero ang kinakalabasan. Kilala rin ang estatwa sa katawagan na ang Baki Jizo o ang multo ng Jizo. Ang highway sa gusali. Isa ako sa namangha ng malaman ko ito. Matatagpuan sa Osaka. Ang daanang ito ay literal na tatagos sa gusali ng Gate Tower. Ito ay mula sa 5 hanggang sa ika-7 palapag ng 16 na palapag na gusaling ito. Hindi naman daw kailangan na mangamba dahil ang gusali ay hindi naman dumikit sa mismo na kalsada. Ang kasal na bato. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa kasal, ngunit ibahin nyo ang bansang Japan dahil sa mga Hapon kahit bato ay dapat na ikasal. Ang dalawang batong ito ay pinagbigkis ng makapal na tali. Matatagpuan sa futami. Ang mga batong ito ay sagrado para sa mga Hapon. Sa pagbisita sa Japan, mas mainam daw na pumunta sa oras ng pagsikat ng araw. Ito ay dahil matatanaw ito sa pagitan ng dalawang pinagbigkis na mga bato. Ang estatwa ng fox. Nakakita na ba kayo ng estatwa ng fox sa isang dambana o kung isasalin sa salitang Ingles ay shrine? Pwes sa Japan magpunta at tumungo sa Fushimi Inari. Kilala ang bantayog na ito dahil sa libo-libo nitong kulay orange na mga gate, ito ay para sa Diyos ng mga Shinto na si Inari. Ang fox na estatwang ito ay pinaniniwalaan na ang mensahero ni Inari. Kaya naman nagkalat ito sa kanyang dampana, ang matunog na paghigop. Dito sa Pilipinas ay lamang ang kultura ng mga Espanyol. Kaya naman sa oras na tumunog ang paghigop ng sabaw ay malamang na lahat ng tao ay nakatingin na sa iyo. Ngunit ibahin ang kaugalian sa bansang Japan na ipapakita ng mga Hapon ang pagpuri nila sa nagluto sa pamamagitan ng matunog at masarap na paghigop. Ang Instagrammable na usa. Sa Japan, partikular na sa parke ng Nara, makikita ang hindi mabilang na mga usa. Doon ay malaya silang nakagagala ng hindi ginagambala. At talaga namang pag nakita nitong kinukunan sila ng litrato, ay poposing pa ang mga ito. Huwag magtaka kung mapapansin na may mga Hapon na sa kanila ay iyuyuko ang ulo at ang usa naman ay yuyukuri naman na pabalik. Ang usang ito ay itinuturing nila na sagrado. Dito nagsimula ang katagang ginawang kaugalian ng mga Hapon na kung gusto mo ng respeto ay matuto ka rin na rumespeto. Only in Japan, mga katinagalog ko. Manika ng daruma. Naniniwala po ba kayo mga katinagalog ko sa manikang kayang tuparin ang kahilingan nyo? Sa bansang Japan matatagpuan ang manika na tinatawag na daruma. Pinaniniwalaan na ang manikang ito ay may kakayahang magbigay katuparan sa kahit na anong kahilingan. Ito rin ay kinonsidera bilang pampaswerte. Ang daruma doll ay walang kamay at wala ring mga paa. Ito ay hango sa isang Buddhist na monghe na si Bodhidharma. Ayon sa alamat na ang monghe na ito ay nag-meditate ng walang tigil sa loob ng 9 na taon. At dahil sa kawalan nito ng paggalaw ay nalagas na lamang ang mga paa at maging ang mga kamay nito. Mabibili ang manikang ito sa Takasaki at iba-iba rin ang kahulugan nila depende sa kulay na mapipili mo. Sana po mga katinagalog ay mayroong taga-Japan nang magbigay nito sa akin bilang pamasko.
ang kulay ng ipin. Kung pipintahan ang iyong ngipin, ano nga ba ang nais mo na maging kulay nito? Malamang huli sa pagpipilian ang kulay itim. Ngunit sa Japan lamang matatagpuan ang kaugalian na tinatawag naman na ang ohagoro. Sa tradisyong ito, pinipintahan ng mga Haponesa ang kanilang ngipin ng kulay itim. Kung mapapansin, ang mga geisha ay mayroon mga mapuputing mga muka dahil sa pulbo na gawa sa bigas. Dahil sa puti nila, ang ngipin nila ay nagmumuka na dilaw. Upang itago ang problemang ito, ang kanilang ngipin ay ginagawa naman nila na kulay itim. Kaya naman doon nagsimula ang tradisyon ng ohagoro. Bukod doon, naniniwala ang mga Hapon na sa pamamagitan ng pag-iitim ng ngipin ay makaiiwas naman sa cavities. Itinigil ang gawaing ito ng taong 1870. Ang ganda ng niebe sa Shirakawa. Hindi na kailangan pang magmakaawa pa ng husto sa mga bansa sa Europa at maging sa Amerika para lamang makasilip ng malapantasya na niebe. Sa ating kapitbahay sa Japan, masisilayan ang isa sa pinakamagandang lugar na may taglamig. Mangyaring pumunta lamang sa Shirakawa sa panahon ng tagniebe. Ang kapalaran sa Omikuji. Kung nais na malaman ang kapalaran, bakit hindi subukan na magpunta sa bansang Japan sa pagdalaw sa mga templo at bandana? Sa oras na magbigay ng kahit magkanong donasyon ay maaari nang bumunot ng tinatawag nila na mga omikuji. Doon maaaring makakuha ng swerteng todo o malas o saktuhan lang. Kung hindi naman papalarin na makadaan sa templo, sa ngayon ay may mga vending machine na doon ay maaaring makabili ng tinatawag nila na pampaswerte na omikuji. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.